Hi everyone! Good morning, I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon, sino kaya ang mas malakas sa kanilang dalawa? Kung sino to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang Miss Universe tayo ngayon. So, eto na, syempre, nakoronahan na ang bagong reyna ng Miss Universe Thailand nung nakaraang araw. At talaga namang masasabi ko, ang bongga ng kanilang bagong reyna, di ba? So, eto talaga, inaabangan natin talaga to kung sino talaga ilalaban nila sa Miss Universe. At ngayon, alam na natin. So, syempre, ang aabangan naman natin dyan kung eto nga bang bagong Miss Universe Thailand ay malayo ang mararating dito sa competition ng Miss Universe. Kasi nga, di ba, noong nakaraang taon ay nag-first runner-up sila sa Miss Universe. So, ngayon, titignan natin kung etong bagong kandidata nila ay makakarating nga ba hanggang sa dulo ng competition. Siyempre, hindi rin maiiwasan yung comparison. Ayan na, marami na naglalabasan. Nako, sino ba ang mas malakas? Si Miss Philippines or ito si Miss Thailand? So, ngayong taon na to, kaabang-abang yung Miss Universe kasi siyempre, titingnan natin kung ano ang mararating ng ating pambato na si Chelsea Manalo dito sa Miss Universe. And then, of course, aabangan din natin kung ano naman ang mararating ng pambato ng Thailand dito sa Miss Universe. So, comparison, hindi naman may iwasan nga. Lagi naman may ganyan, di ba? Pero, syempre, masasabi ko, etong dalawang bansa na to ay sobrang lakas ngayon sa Miss Universe. Ayun yung masasabi ko. Syempre, si Miss Thailand at saka si Miss Philippines, kailangan nilang patunayan yung sarili nila laban sa mga Latinas. Kasi wala namang kasiguraduhan dahil alam naman natin na ang kompetisyon, ang bawat kandidata ay talagang naghahanda. So, kailangan lang nila siguro talaga ng matinding preparasyon para sa kanilang mga eksena na gagawin sa Miss Universe. Lalo-lalo na si Miss Philippines na kung tutuusin, malakas sana ang pambato natin kasi syempre iba ang ino-offer natin ngayon. Medyo black beauty na hindi naman to pangkaraniwang natin pinapadala sa Miss Universe. Kumbaga, susugal talaga tayo sa bago nating bala. And then, ako ang nakikita ko, maganda yan, magandang strategy ng Philippines yan para mapag-usapan, para mapansin na katulad nga na nangyayari ngayon. Na napapansin naman talaga ang pambato natin dahil nalalagay talaga siya sa mga hot picks, lalo na sa mga ibang bansa. That is the strategy of the Philippines. Kasi syempre, papansinin nila yan kapag bago ang pambato ng Pilipinas ha. So, doon pa lang panalo na tayo. Kasi talagang napansin na tayo ng mga taga-ibang bansa dito sa competition na to. Kumbaga, maganda yung laro natin. And then, kailangan na lang ditong gawin ni Chelsea Manalo ay patunayan niya yung sarili niya. Dahil syempre, hindi lang naman niya ay nakikita naming malakas ang pambato ng Philippines, dapat nandoon din sa part na dapat may actions din. Maganda si Chelsea Manalo kung tutuusin. Gusto ko yung charm na meron siya. Sabi ko nga, kung magpapadala tayo ng Black Beauty, isa tong napakaganda na talagang pambato natin ngayon sa Miss Universe. So, it's time na rin patunayan ng ating mga Black Beauty na talagang pag pinadala sila sa Miss Universe ay may laban naman sila, di ba? So yun, ako naniniwala ako may laban. Pero syempre, kailangan maghanda. Kasi, alam mo, sa totoo lang, kung wala ka rin namang paghahandang gagawin, kahit sabihin pa natin mistisa ka, or morena ka, or black beauty ka, kung walang paghahanda, wala din mangyayari. So, kailangan ng matinding preparasyon. So, yun. So, kailangan lang siguro ni Chelsea Manalo pag-aralan kung ano styling, makeup, pasarela, lahat ng aspeto na dapat niyang paghandaan sa competition na to. And then, ayun, so kailangan niya rin magpalakas ng katawan para talagang mas matibay, di ba?
So, I'm so excited kung ano yung ipapakita ni Chelsea Manalo at parang feeling ko kung talagang mapag-aaralan nila to ng bonggang-bongga, kakabog sila sa competition ng Miss Universe. Baka umabot pa sila sa top 5 at maiwanan nila ang ibang kandidata. Di ba? Katulad nila ng pambato ng Thailand. So, pambato naman ng Thailand, ang nakikita ko naman ay malakas yung pambato nila. I think, so, kung buo yung loob neto at mapag-aaralan niya ng maigi kung paano siya lalaban sa entablado ng Miss Universe, parang feeling ko kaya niyang marating kung ano yung narating ni Antonia. Mas pressured nga lang sa kanya kasi syempre si Antonia ay naka-first runner-up. So, iba kasi yung power ni Antonia. Talagang sobrang, alam mo yon, matibay talaga si Antonia. At saka kung tangkad ang pag-uusapan, I think mas matangkad si Antonia kaysa sa kanya. So ako, I'm so excited kung anong paghahandang gagawin ng Thailand. Pero feeling ko kakabog din to, papasok to sa semifinals. Baka nga makarating sila sa top 5. Depende. Depende sa performance na ipapakita talaga ni Oppo sa entablado na Miss Universe. Malakas yung pambato ng Thailand, pero hindi ko lang nasusure ko kaya niya nga bang manalo dito sa Miss Universe o kaya niyang marating ang narating ni tawag dito, ni Antonia. Pero dati yung nakikita ko yan si Oppo, yung hindi pa siya ganyan kapayat. Ang nakikita ko noon, kapag tumutugtog siya sa entablado, talagang masasabi mo, ito pwede din talaga to ilaban talaga ng Miss Universe. At ayan na nga, nangyari na nga ngayon. So ngayon, ang tatanungin mo na lang dyan, kung kaya nyo ba makarating talaga sa dulo ng competition. But assessment ko sa kanya for now sa ipinakita niyong performance noong Miss Universe Thailand, I think kaya niya makarating ng top 5 kasi ano siya, meron siyang confidence level na alam mo yon, yung confidence level niya mataas at saka alam mo yon, yung determinasyon niya talaga, so nandoon. Pero sasabihin mo yung kakabog ba to pagdating sa top 3, doon medyo mahihirapan siya. Kaya niyang lumusot doon sa top 5, pero mahihirapan siya doon sa top 3. Pero dito, sabi ko nga, depende pa din kung mararating niya yung top 5. Pero siguro yung top 20, top 10, kaya niya yun. So, depende. Baka bumaliktad. Kung noong nakaraan taon ay nakarating sila sa first runner-up, baka ngayon tayo naman ang makarating doon sa top 5 at sila ang maiwan sa top 10. So, depende yan sa laro nila. Basta nandoon lang na dapat ang bawat kandidata, Thailand and Philippines, ay kailangan nila maghanda ng bonggang-bongga. So, ang tanong, so mangyayari ba yung nangyari noon kay Michelle D at saka kay Antonia na talagang matindi talaga yung tapatan? I think yes, mangyayari yun dahil syempre ang Thailand nilalaban nila ngayon na manalo sila ng Miss Universe at syempre ang Philippines naman ay inilalaban naman natin na manalo din tayo ng Miss Universe. Kaya nga tayo nag-e-experiment kung sino yung ipapadala, try natin yung this one, try natin yung ganito. But naniniwala ako na basta maghanda lang. So, kaya yan marating kung ano yung dapat makuha at kung ano yung dapat marating. Sa ngayon, sino ba ang mas malakas sa kanilang dalawa? Actually, kasi kung appearance ang pag-uusapan, mas malakas talaga si Miss Philippines. Kasi syempre nga, iba talaga yung dating ni Chelsea Manalo. Kumbaga, panggulat pantakot Yung kumbaga, para pag tinignan mo siya sa mga photos niya, ay nako, malalakasan ka talaga. Pero siguro performance level, I think I go to Thailand kasi yung Thailand talaga, yung iba yung ano niya, yung power niya pagdating sa entablado. Sabi ko nga yung pinapanood ko siya, parang lumilevel talaga siya doon kay Catriona na alam mo yun, yung parang pulido yung gawa, pulido yung trabaho at pinag-aaralan ng maigi kung ano ang mga hakbang na gagawin niya sa susunod na round. So, ayun yung meron na laban si Thailand. So, para sa akin, sana magawa yun ni Chelsea Manalo na mapag-aralan niya yung lahat. Saka, alam mo yun, mas matinding pasabog na paghahanda ang kailangan niyang gawin. So, yun. So, depende yan. Malapit naman na ang November. So, malalaman natin yan kung sino ang mas prepared, kung sino yung mas kakabog, at kung sino yung mas makakarating sa dulo ng competition. For now, siguro hayaan na muna natin silang maghanda. Hayaan na muna natin i-prepare nila yung mga sarili nila para sa laban nila sa entablado na Miss Universe. So, i-enjoy muna natin yung reigning nila na as a Miss Philippines and then Miss Universe Thailand. Siyempre, umasa ka sa Thailand. Maraming mga eksena yan.
yan at maraming mga pasabog kasi talagang yung suporta kasi ng organization ay nandoon na 100%, di ba? Diyos ko, sa styling na lang, sa mga talagang mag-expect ka na magpapasabog yan at mag-iingay sila ng bonggang-bongga. So, yon. So, syempre, abangan natin yung mga paghahanda na gagawin nila. Ayun, at doon natin malalaman kung sino nga ba ang kakabog sa kanila. So, yun guys. Kayo guys, sino guys ang tingin ninyo? Tingin ninyo, mas malakas ba ang pambato natin more than sa pambato ng Thailand ngayong taon na to? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Paalam. Thank you guys.